Magandang araw po sa inyong lahat na mga mahal naming mga magulang ng aming senior high school learners. Kumusta po kayo? Unang-una, in behalf of the Mondrian Aura College, nais po naming ipaabot ang buong pusong pasasalamat po namin sa inyo na mga mahal naming magulang dahil sa inyong pagtitiwala na pangalagaan namin ang edukasyon ng inyong mga anak sa kabila ng pandemya na dinaranas natin sa ngayon. Kaya isa sa mga probisyon na inihanda po namin para sa inyo ang parents webinar na ito na pinamagatang Parents, you have homework too. O mga magulang, ikaw rin ay may gawaing bahay. Dito po ay tatalakayin natin kung ano ang maaaring gawin ng isang magulang upang tulungan ang kanilang mga anak na maging mahusay na mag-aaral at magtagumpay sa distance learning. Kaya simulan po natin. So, ano-ano po ang ating aaralin or ating tatalakayin para sa webinar na ito? Una, kikilalanin natin kung sino ang mga senior high learners. Paano sila kumikilos? Ano-ano ang kanilang mga katangian? Ikalawa, aalamin po natin kung ano ba ang senior high school curriculum. Paano ba ang pamamaraan ng pagtuturo sa senior high? At ano-ano ang inaaral dyan? Iyan ba ay basta na lamang ba dagdag na 2 taon na ipinanukala ng gobyerno natin, yan ba'y dagdag gastos lamang? O ano naman ang mapapala ng aking anak sa senior high school? So, alam niyo po, napakahalaga na maunawaan nating mga magulang kung ano ang disenyo ng curriculum na ito. Dahil dito po, didepende kung papaano natin isasangkot yung ating mga sarili bilang mga magulang sa pag-aaral ng ating mga anak sa ating mga tahanan. Ang mga senior high learners ay karaniwan ng nasa pagitan ng 16 to 18 years old. Mga taon na ayon sa mga eksperto sa human development, ito yung panahon ng stress and storm stage. Ito yung panahon na mas kilala sa tawag na adolescence. At sa stage na to, ang isang kabataan ay naghahanap ng kanyang identity. Kaya na, ang tawag din natin dito ay identity crisis. Kaya kadalasan na makikita nyo sa mga senior high school, no, lalo na na-observe namin sa paaralan, they have their own, they are experimenting on their hairstyle. Minsan, isang grupo ng kabataan, no, iba-ibang kulay ng buhok, no, they are experimenting on the way they dress, no, yung kanilang paraan ng pagkilos, paraan ng pananalita. So, they are trying to find their identity. At isa pa sa kapansin-pansin sa behavior ng mga batang ito, no, kadalasan naghahanap sila ng mga kagrupo. No, they are always longing for belongingness. Dahil sa hindi pa gano'n katibay ang emosyon ng mga batang ito yung panahon na mas madali silang nai-stress, pinanghihinaan ng loob, at kung minsan iniisip nila na parang wala ng pag-asa ang buhay. So, doon sa aming paaralan, no, in 4 years of being in the senior high school, napapansin ko, no, may mga kabataan na mabilis sila mag-panic, no, nag-hyperventilate sila. No first time ko naka-encounter niyan, I was so worried because naninigas sila na parang epileptic, and you would know later on na itong mga batang to ay meron palang pinagdadaanan, no, ng mga problema sa family nila, no, they are highly emotional at ganoon yung effect, no, sa kanila. And may mga bata ko minsan they would come up to me and they would say that they are so depressed. And yung pinaka-worst talaga na na-encounter ko, may pumunta sa akin and nag-open, no? At sabi niya, Mom, you know what? Honestly, I just want to quit my life. I want to commit suicide. And that's the worst thing that I've heard from a young, no, a teenager. And ito yung mga bagay na nung first time kong narinig, talagang ako rin, no, nalungkot ako mismo naiyak kasi I was not used to it. And yun nga sa pag-aaral natin, no, sa
later on we realize na talagang ito'y talagang pinagdadaanan ng mga kabataan. Kaya mahalaga na kilala natin sila, mahalaga na maunawaan natin yung pinagdaraanan nila. More so today that we are facing a lot of external stimulus, no, that could trigger their confusion and make them even more emotional. Perhaps they are thinking about this pandemic and they are asking a lot of questions. Kailan ito matatapos? When will this end? Why do my parents lost their job? Anong kakainin namin? Paano kami survive? Why do we have to go through all these restrictions? When will I be with my friends again? Namimiss ko na mag-milk tea. Namimiss ko nang pumasyal sa mall. Namimiss ko nang lumabas. Okay? And all of these things overwhelm our senior high school learners, our teenagers. Thus, it is very important that at this stage, particularly, we as parents should always be there for their guidance. But that is just one of the characteristics, no, of our senior high learners. Marami pa silang ibang mga unique characteristics or attributes na kailangan nating ma-identify, like this one, no, they are techie, no, they are technologically advanced, ang dami nilang alam, mahusay sila sa uh, pagkalikot, no, mahusay sila sa paggamit ng internet, unlike us, no, na pinanganak sa panahon na hindi pa nag-e-exist mga bagay na ito. And dun pa lang siya naiimbento. Kaya ang tawag sa atin ay mga digital migrants. No? Ano tayo, unti-unti tayo na inaalam natin kung paano ba yung mga know-hows na mga ito. So, they are very techy. Nakakatuwa no kung minsan they are the ones who are teaching us on how to use a certain application, a certain program. Minsan ginagamit pa nga natin sila para turuan or tulungan tayo sa ating mga gawain sa ating trabaho. And that's a very good thing. Another is the senior high learners are very independent. They love to explore, they love to learn things on their own. Masyado silang inquisitive. They want to learn a lot of things. Kaya yung mga yan mahilig manood sa YouTube, mahilig mag DIY, mahilig silang umalam ng mga lugar. You know, even my daughter, no, kakain na lang yan, manunod pa yan ng mga YouTube videos ng mga DIY. And magugulat ka na lang, no? Ang dami-dami niyang nagagawa, ang dami-dami niyang alam na mga bagay. So, they are very independent. And, but one thing, they are less focused. They have short attention span. Kasi siguro, maybe because of uh, the influence of this technology, alam niyo naman kung paano technology, masyadong mabilis yan, no? Yun nga lang pagbabrowse dun sa Facebook, matapos isang short clip, lipat uli. Matapos yung mabasa, yung isang post, lipat uli. And that uh, makes them to less focus, no, sa mga details. And that also makes them to have a short attention span. Unlike us, no, yung generation natin, masyado tayong na-use doon sa mga matatagal na mga palabas, masyado tayong na-use sa mga detalye, no. Pero ang generation ngayon, because of too much information, now overwhelmed sila and they have to uh, embrace all this information. Kaya konting attention lang sa isa, then lilipat na naman sa isa, then lilipat sa isa. Kaya nagiging less focus sila. And another good thing sa generation na ito is marunong sila mag-multitasking. But kung minsan, it becomes disadvantageous on their part kasi when you give them a certain task, minsan bukas pa nila, no, they are procrastinating uh, because they love excitement and cramming excites them a lot. No, yung parang mga tipong 2 minutes before the submission of a task,
dun pa lang nila ginagawa. No? And I don't know why that thing really excites them. They love doing a lot of things at the same time. Minsan magfi-Facebook yan habang kumakain and habang gumagawa ng assignment. No, kaya nga sabi natin, they are less focused eh. They are not focused on one thing. Kaya, ito yung mga bagay na aantabayanan natin, no? Kasi minsan baka may nami-miss out sila, um, baka minsan magpasa sila ng mga assignment, no, na hindi tapos or basta ginawa na lang without quality. So, doon papasok yung ating role as parents, no? To check on their works if nagawa ba nila ng tama and maipapasa ba nila ito on time. Okay? Now, let's move on to understanding naman the senior high curriculum after knowing kung papaano ba ang nature ng ating mga senior high learners. It is also equally important to know kung ano ba itong pinasok nila na curriculum. Ano ba ang disenyo nito? Papaano ito nakakaapekto sa ating mga anak? I'm sure that all of us parents did not experience this 2-year course or this 2-year additional schooling. Siguro when we are their age, mga nasa second year, first year college na tayo, no? Kung grade 12 naman yung ating anak, malamang nasa second year college na tayo. Pero sa panahon nila, they are still uh, high school. And that's one of uh, challenges natin, no? Because ang nasa isip nila that they are still high school, sometimes they would still act childish kasi nga high school pa lang, no? And unlike us noon, pag sinabing you are already a college student, so we act as adults kasi iniisip natin pag college, dapat matured ng kumilos. So, yan yung minsan disadvantage ng thinking na sila ay mga high school. Ngayon, um, bakit ba nagkaroon ng additional 2 years? If we are going to check with the world standard of education, uh, kung tutuusin ang lahat ng mga bansa, no, sa buong daigdig ay naka 12-year basic education na. Actually plus 1, no, kasi may kindergarten. So tayo we spend 13 years sa basic education. Pero bakit nadagdag? Kasi nga sa buong mundo, it's already a world standard to have a 12-year basic education. And this is the reason why dun sa ibang mga bansa, when we were still having the 10-year basic education, sa ibang bansa, they wouldn't credit yung ating mga natapos, like yung ating mga career title, no? Like, if you finish as a doctor here in the Philippines, sa ibang bansa, they would not recognize you as a doctor, no? Or if you finish a nursing career, or you finish as a nurse in the Philippines, pagdating sa ibang bansa, you are not considered as a nurse. Okay? Dito naging architect ka, pero sa ibang bansa, you are not qualified as an architect. The reason for most of the time is kasi nga daw kulang yung ating basic education. So, sa buong mundo, tayo na lang kasama ng isa pang bansa, no, the Djibouti. I think it's somewhere in Africa. So, to make our education at par with the world standard, kapantay natin yung level ng world education or education of the world, no? Finally, yung kindergarten was formally um, made compulsory by virtue of the Kindergarten Education Act of 2012, while the further 12 years were officially put into law by virtue of the Enhanced Basic Education Act of 2013. So all the DepEd has already been implementing the K to 12 since nung school year 2011 to 2012, pero it was still enacted into law to guarantee its continuity in the succeeding years. So yan po yung dahilan kung bakit meron tayong senior high school. Pero ano naman ang inaaral diyan? Yan ba ay parang dinagdagan lang
Meron pa talagang mapapala ang mga estudyante sa senior high school? So let's find out. So ngayon tatalakayin natin, papaano ba natin uunawain ang disenyo ng senior high curriculum? Papaano natin uunawain kung ano yung aim nito, ano ang exit ng mga estudyante? Papaano natin i-involve yung ating sarili as parents, no, sa disenyo ng curriculum na ito? Okay? Okay, so just like any other institution, syempre ini-enroll natin yung ating mga anak, no, sa paaralan. And sa umpisa pa lang, na-involve na natin yung ating sarili. Like si step 1, kung maaalala nyo, you had the online registration and doon may mga tinanong, no, and may kinalaman sa mga magulang. And kung papansinin niyo, meron doong step 2 kung saan kayo na mga magulang ay nagbigay ng inyong parental consent. Naaalala nyo? Okay, meron kayong sinulat doon that you are consenting or allowing your child to enroll in our academe, and that you also provided your ID, no? And you signed on it, and then you photo you took a photo of it, and then you submitted it dun sa ating portal, no, enrollment portal. So initially pa lang meron na kayong involvement sa education ng inyong mga anak, and that's good. And the third step is the submission of the hard copies of documentary requirements for evaluation. For the past few weeks, marami na akong mga magulang na meet, and sila mismo personally ang nagpupunta doon to submit the birth certificates of their children, yung mga cards and other documentary requirements. And actually natutuwa ako, no, because makikita mo talaga yung involvement and participation ng mga magulang para magkaroon ng mahusay na edukasyon ang kanilang mga anak. So with that, great job po mga parents. And may mga magulang tayo na hindi walang voucher yung kanilang mga anak. So yung iba sa kanila, they would go to they would proceed to the step 4, that is paying to the cashier, no, the tuition of their children. So from step 1 to step 4, nakita nyo, involve lagi si parent sa proseso ng pagpasok ng bata sa senior high school. Ngayon, kailangan naman din nating malaman, no, ano ba yung mga tracks and strands na pagpipilian namin para sa aming mga anak. Kasi ang anak ko gustong maging ganito, gustong maging ganyan. Okay, ano ba ang maaaring piliin ng anak ko na uh, tutugon doon sa kagustuhan niya na maging isang isang uri ng propesyon na gusto niya sa hinaharap. So, ang senior high school ay meron pong 4 na tracks. Okay? Meron tayong academic track, meron tayong arts and design track, and we also have the technical, vocational, and livelihood track. Ang academic track ay may 4 na strands. Okay? We have the accountancy, business, and management, or the ABM. So, ito yung strand para dun sa mga gusto na maging negosyante, maging business manager, maging entrepreneur someday, or gusto nilang i-push yung kanilang pag-aaral sa accountancy, business management courses, no, kapag nasa higher education na sila. We also have the science, technology, engineering, and mathematics, or STEM strand. Para naman ito doon sa mga estudyante na gusto nilang kumuha ng mga kurso na may kinalaman sa engineering, uh, sa science, like
uh, gusto nila maging chemist, biologist, gusto nila maging mga industrial engineers, no, civil engineer, doctor, and so on and so forth. And para naman sa mga bata na nangangarap maging teacher, na gaya namin, or yung iba gusto maging policeman, maging social worker, gusto nila maging politician, okay, yan, kailangan nilang aralin, no, ang society, politics, laws, no, kailangan nila na makuha yung strand or ang strand na para sa kanila ay yung humanities and social sciences. Okay? Para naman po doon sa mga bata na hindi makapag-decide kung ano yung gusto nila, hindi pa nila alam talaga kung ano yung kurso na kukunin nila or pag-exit nila ng senior high, ano ba ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Doon sila sa GAS, no, the General Academic Strand. So, more on general education ang makukuha nila doon. And they have electives where they can choose, no, malay natin, no, somehow na-open na yung kanilang pag-iisip. So, dun sa elective, pwede silang mamili, no, kung ano yung um, mga subjects na posible na pasukin nila in the future. Then we also have the arts and design track. Uh, Ang Mondrian Aura College lamang po sa buong Olonga po ang nag-o-offer po ng Arts and Design track. At ito po ay dinisenyo para dun sa mga estudyante na mahilig sa arts, sa sining. So merong dalawa tayong strand. We have the performing arts and the arts production. Performing arts ito po ay para dun sa mga estudyante na mahilig tumugtog, kumanta, mag-perform. Okay? And para naman doon sa mga estudyante na mahilig sumulat, mag-paint, mahilig kumuha ng larawan, photography, mahilig sila sa pag-i-sketch, pag-drawing, or pagbuo, no, yung paglililok, no, sculpture, okay? And any forms of arts, no? Diyan sila sa arts production. Okay? This is actually a very unique and fun and enjoyable track to take. And we also have the technical, vocational, and livelihood track. Ito po ay isa ring unique na track dahil dito ang tinuturo naman natin ay mga skills, mga kasanayan na magagamit ng mga estudyante kapag natapos sila sa senior high, pwede na silang magtrabaho, pwede na silang maging mga uh, part ng ating labor workforce. Okay? Ang ino-offer po namin dyan ay 4 na strand na contextualize po kasi yan. Ibig sabihin, kung saan nakalocate yung school natin at ano yung mga skills na kailangan sa paligid natin, yun yung mga dapat na i-offer natin. So kung tayo, ang school natin nasa bukid, ay agricultural and siguro fisheries, no, yung i-offer natin. Pero dahil tayo ay nasa Subic Bay Freeport Zone, ano ba ang meron dyan? Mga industriya, mga BPOs, no? Meron tayong mga hotels and restaurants. Kaya ang ino-offer natin ay mga strand na may kinalaman doon, na nangangailangan ng skill na yun. No? Halimbawa, yung ICT, Industrial Arts, Home Economics, meron tayong Home Economics 1 para sa housekeeping, front office and household services. And meron tayong Home Economics 2 para naman doon sa cookery, no? Food and beverages, bread and pastry. So, yun yung ating mga strand na ino-offer sa TVL. I just would like to share with you a story, no, an encounter with a parent. One time, no, may nagpunta sa akin kasi she was submitting the documents of his son. And she opened up to me. Sabi niya, Ma'am, kasi yung aking anak, pangarap niya na maging flight attendant. Pero ang kanyang papasukin ngayon ay humanities and social sciences. Tama po ba? So, nag-isip ako saglit kasi sabi ko, ano po ba ang gawain ng isang flight attendant? Di po ba siya ay nag-a-accommodate ng mga turista?
pagdating sa eroplano, siya ay nag-aayos ng trolley, nagsiserve ng pagkain, and he makes sure na komportable yung mga pasahero, 'di ba? He also makes sure na malinis ang cabin, malinis ang eroplano, and these are the things na ginagawa exactly ng mga personnel na nasa hotel. 'Di ba meron tayong yung mga front office, they welcome yung ating mga tourists, yung ating mga guests. They also make sure, no, yung sa housekeeping, they make sure na yung accommodation malinis, that yung uh, mga guests ay komportable. So these are the things that are exactly what the flight attendant is also doing. Kaya sa tingin ko, kasi kung humanities and social sciences, more on laws, culture, bagamat pwede naman, wala namang problema sa alignment, kaya lang, mas suited kasi yung trabaho ng flight attendant doon sa TVL. Skill kasi yon, serbisyo yung kanyang ipinagkakaloob doon sa mga guest, no, lalo na sa tourism. Kaya na-enlighten si nanay, tumawag agad siya dun sa kanyang anak, pinaliwanag niya kung ano yung sinabi ko, nirelay niya, and natuwa sila, no, kasi naliwanagan sila, lumipat sila ng strand, ng track and strand. So, nakita nyo, no, yung kainaman, kung alam nyo yung tracks, yung strand, nauunawaan nyo kung ano yung ino-offer, malaki ang tulong nito sa ating mga anak sa decision making para sa kinabukasan nila. Ngayon naman ay dadako tayo sa iba't ibang asignatura na ino-offer ng senior high school. At ito ay naka-classify sa tatlo. We have the core subjects, applied subjects, and specialized subjects. Parang sa college, no, meron tayong mga minor subjects and major subjects. Yung mga minor subjects, yan yung ating mga core subjects. Ibig sabihin, regardless of your specialization or your strand, lahat kayo ay may ganong subject. Diba? Kung English yan, lahat kayo ay pare-parehong may English subject. Kung math yan, general math, lahat kayo meron general math subject. So, core subject. Ano naman po yung applied? Ang applied para siyang core, pero ito ay contextualize. Ibig sabihin, yung approach ng pagtuturo ay depende doon sa strand. Na halimbawa, entrepreneurship, it's a subject na lahat kinukuha yon. Kaya lang, we contextualize it. Halimbawa, tinuro ko, kunwari ako teacher ng entrepreneurship, tinuro ko yan sa humanities and social sciences. Siyempre, ang approach natin dyan, papaano ko i-connect yung entrepreneurship sa kanila, sa subject, sa kurso nila or sa strand nila. So, maaaring i-connect ko siya sa social entrepreneurship, kung saan ito yung isang pagnenegosyo o um, pagnenegosyo, no, na tinutulungan natin yung mga kababayan natin na magkaroon ng trabaho. Mas maraming kababaihan na matuto ng mga skills at magkaroon ng hanap buhay, no? So, ang tawag natin doon ay social entrepreneurship. So, na-contextualize natin yung entrepreneurship sa yung humanities and social sciences. Paano kung tinuro ko yan sa TVL, ICT? So, syempre, sasabihin natin doon or ilalagay natin sila sa isang situation na, what if kayo ay napag-isipan nyo magtayo ng isang shop, isang internet shop? So, papaano nyo patatakbuhin yung negosyo na yon? So, yung mga ganong application. Okay? So, yun yung tinatawag natin na applied subjects. Iba-iba yung approach natin sa iba't ibang mga strand. Ano naman po yung specialized subject? Ang specialized subjects, ito ay yung strand mo lang ang may ganong subject. Okay, halimbawa, ABM. Ang ABM, sila lang ang may subject ng fundamentals of accountancy 1 and 2 and business finance. Yung ibang mga strand, wala silang ganon. Okay, halimbawa, ikaw ay TVL. So, syempre, kung cookery ka, ikaw lang yung merong subject ng cookery. Walang cookery yung STEM. Walang cookery yung ABM.
Okay? Kasi specialization yan. Kaya specialized subjects. Kumbaga sa college, yan yung mga major subjects. Siyempre, habang ah, maingat na pinili ng kagawaran ng Department of Education itong mga subjects na ito, isinaalang-alang din nila kung ano yung mga kasanayan or skill set na kailangan naming hubugin doon sa mga mag-aaral ng senior high. Kaya meron tayong skill set of a 21st century graduate. Ano-ano ba tong mga kasanayan na to na nais nating ma-develop doon sa mga bata? So, isa sa mga skills na tinuturo natin yung critical thinking o yung mapanuring kaisipan. Ito yung ability to ask questions. The ability to ask right questions. We teach them how to infer, to hypothesize. When we say infer, hypothesize, they are um, prior dun na mangyari yung isang bagay, they are already doing a conclusion. Kapag ito ginawa ko ng ganito, ganito ang maaaring mangyari. Pero siguro kung ganito ang gagawin ko, maaaring ganito ang mangyayari. Or what if ganito ang ginawa ko? So they are critically thinking, no? And uh, kapag ang bata, kapag ang anak natin, may mga tanong siya, Mami, what if naging ganito, itong bagay na ito, ano kaya mangyayari? What if, okay, marami silang what if, no? Mga bata ganyan eh, pag curious eh. You would know that they are really thinking. If your child is asking you questions, okay, dear parents, please do not bar them from asking too much questions. Because asking questions can unravel a lot of things. It can it allows them to discover a lot of things. Okay, but what if you do not know the answer? You tell them honestly that you do not know, and what you can do about it is you might just refer them to people whom you know na alam yung sagot, or you might uh, give them a guide, no? You might tell them, maybe anak, maganda, i-research natin yan. Okay, maganda siguro, bigyan kita ng load. I-research mo sa internet, o i-google mo. Okay? Give them a guide. No, instead of uh, becoming irritated, ano ba, dami-dami mo tanong. Nagalit ka na, no? And kapag ganun kasi yung ating reaction, nahihinder natin no, yung critical thinking, yung development ng kanilang critical thinking. And we do not want that, no? Ang isa sa bagay na magagawa natin, suportahan natin yon. Tulungan natin sila papaano masasagot yung mga tanong nila. Kung hindi natin alam, i-refer natin sila, hanapan natin sila ng, bigyan natin sila ng tulong papaano nila mahahanap yung sagot. Anyway, nasa atin ang mga resources. Another is yung creativity. Creativity, malikhain. Okay, pagiging malikhain. I remember in my contemporary arts before, I had this, kasi syempre doon tinuturo ko yung iba't ibang uri ng arts. Okay, and one of the arts that I taught them is yung paper mache. So I told them to make a mask, no? And they are going to mold it using their faces, no? And they were just having fun, no? Nakita nila yung mask nila na kamukha nila. So, ganito pala itsura ko, no? And I told them na I just don't want a plain mask. No? Ang gusto ko, express nyo yung sarili nyo kung sino ba kayo sa mukha na yan. So, magugulat talaga kayo no, na napaka-creative nila. Parang ginawa ng mga professional yung kanilang output. No? And nagulat din ako kasi uh, there's this one portion that they had to go in front of uh, the class, and they had to explain to us bakit ganun ang mga symbols, bakit ganun yung kulay, bakit niya nilagyan ng ganong design. And siguro mga tatlo na estudyante ang nag-come out, no, because I am an LGBT, and you know,
most of us were surprised, no? And they were so comfortable uh, telling these things, no, before their classmates. Nakakatuwa lang kasi na bigyan mo sila ng way, no, ng opportunity na ma-express yung sarili nila. And uh, nagawa nila yon through a very creative task. Okay. Magugulat kayo, napaka-creative ng mga estudyante natin. Itong henerasyon na 'to, hindi mo maarok yung lalim ng galing nila pagdating sa sining, no, pagdating sa pag-create ng mga bagay. They were so, kumbaga ang tawag natin doon eh, mataba ang mga utak. And we have to nourish that. We have to support that. We are also developing in them yung skill ng research and analysis. Kaya uh, expectin nyo, no, ang ating mga senior high, marami silang research subjects. I think they have 4 to 5 researches, no, for both Filipino and English. No, meron silang pananaliksik, no, 1 and 2, and research 1 and 2, and meron pa silang investigation subject, no. Pero sa amin sa school, no, for sometimes meron kaming mga collaboration kasi if they are already doing these researches and yung ibang subjects, no, they would still require a student to do another research. Uh, most of the time, nagko-collab na lang, no, para isang research na lang, hindi mahirap dun sa bata. And yun na lang yung isang ipapasa ng bata, no, collaboration. And what else? Uh, yung kasanayan ng self-directed and lifelong learning. We want to develop that to our students. Papaano sila mag-work interdependently, papaano nila ma-enjoy ang pagkatuto kasi life is a lesson in itself. No, kaya habang buhay tayo, dapat matuto tayo, no, yung lifelong learning. They have to develop to themselves, no, the love for learning. Another is yung multiple literacies, no? Kaya sa senior high, maraming form of literacies tayong ituturo. Like the information literacy, financial literacy, cultural literacy, political literacy, social literacy. Okay, so those things, no, marami yan. Iba't ibang uri ng literacy na uh, yung bata ay dapat ma-expose. No, kaya iba-ibang literacy, iba-ibang mga subjects ang sasagot or tutugon sa bagay na iyan. And huwag kayong magulat kapag yung mga anak ninyo, ang dami-daming group activities, no, na binibigay si teacher. Kasi we want to in them yung skill ng collaboration. Because in the real world, hindi tayo pwedeng mabuhay ng laging nagsosolo lang eh, nag-iisa. We actually thrive and become successful if we know how to collaborate with others. And another skill is yung civic engagement and cultural awareness. That's the reason why we have the subject ng understanding culture, society, and politics. And of course, the skill of communication. Do have specific subjects about communication for both English and Filipino. Tinuturuan namin sila how to confidently communicate in front of the class. May mga presentation sila. So, siguro gagawin natin to through online. They would have for siguro one time sila naman yung magdi-discuss, no, sa um, online platform, those things. No, they have to be confident in crossing the message. Kasi ang communication is not only on how you say it, pero kung papaano mo successfully na maitatawid yung idea, yung mensahe. Kaya do not question your children because these tasks are given by their teachers for the purpose of developing specific skills. Bakit ba ang dami-dami yung report? Bakit ba panayang nyo, present kayo ng present, ang dami nyong pinapractice? Ako, minsan tinanong ko yan sa anak ko, bakit ba ang dami-dami mong pinapractice? Ganyan, ganyan. Pero, it was then that I realized that these are essential
for our students, no, to build confidence and to develop the skill of communication. Napaka-importante nito, napaka-critical ng skill na ito kapag sila ay naghahanap na ng trabaho. After knowing the different types of skills, or everything boils down to these three core skill set: the critical thinking, the problem solving, and the information literacy. Why? Bakit meron pang three core skill set? Because these are the criteria used to measure the competency of the learners before exiting the senior high school. We have what we call the uh, basic education exit assessment, and we would always conduct that bago matapos ang taon. For this particular batch, hindi na natin nagawa yan due to pandemic, due to quarantine. Pero for the past 2 years, dun sa past two batches, ginawa natin ito. And most of the questions, para siyang NCEE, and kinakandak namin to for 2 days. 2 days. Lahat ng mga subjects ay i-exam nila, no? Parang isa itong comprehensive exam. And the department would know, the Department of Education would know how effective a senior high school provider in developing the skills, no, na aim natin na ma-develop sa kanila. And, most of the questions doon sa exit assessment na ito are anchored to these three core skill set. Kaya we as teachers, educators, we focus and capitalizing heavily on the delivery of lessons targeting these three core skill set. Kaya marami silang mga problem-based lessons, inquiry-based lessons, and activities. We also teach them how to filter out information. These students are swift to learn the process, but they do not know how enough information about how they did it. Minsan, tatanungin mo sila papaano, mabilis nilang may sasagot yun. Pero, if you're going to ask them, ano yung pinindot mo? Papaano yung ganito? They tend to forget the details. Yung mga tiny details. And we as parents, we might not be techie enough, no? Your child might be computer genius, computer literate, advanced in technology, but yeah, they might have the knowledge, but remember, we have the wisdom, the ability to see the consequences at the end or before it happens, and we use that wisdom to guide them and be smart in this world full of fakes, deceit, and fraud. No, yung deception and fraud. Okay? Now, let's move to the exits. Kapag natapos na ang ating mga anak sa senior high school, ano yung exit? Ano yung mga pupuntahan nila? First, pwede na sila magtrabaho. Pwede na rin silang dumiretso sa kolehiyo. Ready na sila na makapag-aral sa higher education. Ready na rin sila na magnegosyo kasi sila ay naturuan sa entrepreneurship, or dahil sila ay nabigyan na-develop ng middle level skills, pwede na nila itong magamit, no? And pwede pa nilang i-enhance 'yon, pwede silang kumuha ng mga technical courses, yung mga middle, yung hindi siya, alam mo yung mga crash courses, ayan. So, i-develop pa nila ng husto iyon. Now, syempre, now that we have learned the nature of the senior high school students, we have learned the design of the curriculum, the senior high school curriculum. Ano ito sa atin? Ano naman ito sa atin as parents? How can we involve ourselves in the education of our children? What are our roles in our children's learning? So, dito papasok yung tinatawag na parental involvement. When we say parental involvement, it refers to the amount of participation a parent has when it comes to schooling
and her child's life. So, tanungin natin yung sarili natin. Gaano ba tayo ka-involved as parents sa education ng ating mga anak? Meron tayong self-examination questions na pang-reflect, no? Pang-guide lang sa atin to reflect, no, on how involved we are in the education of our children. So, first question is, do I take a real interest in my children's schooling? Interesado ba talaga ako sa pag-aaral ng aking mga anak? No? Another question is, do I know their teachers? Kilala ba natin yung mga guro ng ating mga anak? Do the teachers know that I appreciate their efforts? This is important. Kasi pang-boost din to sa mga teacher natin eh. The more na nabuboost yung moral ng ating mga teachers, magugulat kayo, mas lalong gagalingan nila ang pagtuturo sa inyong anak. In the end, ang panalo ang inyong mga anak. Do I make sure that my children take their schoolwork seriously? Uh, that that uh, that needs a time, no, to be able for you to make sure that your children are really taking their schoolwork seriously. Do I see to it that their classworks are done properly and on time? Is my attitude toward knowledge and learning a positive one? And do my children see me study? Aba, tayo rin pala, kailangan nag-aaral. Oo, kasi we are model. No, we are models. Our kids are actually looking up on us. They are modeling us. Ayaw natin naririnig na, ikaw nga eh, ikaw ba alam mo yan? Ikaw nga, hindi ka nga nagbabasa, sabi mo sa akin, magbasa ako. Diba? Pero if they see us doing these things, most likely, gagayahin nila tayo. 'Di ba sabi nga, action speaks louder than words. So, ano yung pwede nating gawin? What parents can do to answer those self-examination questions? First, let us get to know our child's school, its aims and its attitude toward the values and beliefs you hold. So, kung halimbawa ikaw ay magulang na nagpapahalaga uh, sa mga spiritual na bagay, ang paaralan ko ba ay nagpapahalaga sa spiritual na bagay? Kung ako ay nagpapahalaga uh, sa malayang pagpapahayag ng sarili, no? Yung freedom of expression. Okay? Ang paaralan ba na ito ay may ganun ding pagpapahalaga sa malayang pagpapahayag ng sarili? So, kung yung value natin, yung mga pinapahalagahan natin ay binavalue rin ng school, then that school is for your child. Okay? So, take the time no, to attend the orientation. We have actually the orientation happened yesterday. If you have time, you can watch that. Meron tayo niyan sa Facebook and sa YouTube. Again, and also become acquainted with your child's teacher or teachers. Then try to build a good working relationship with them. Do not compete with them. No. Instead, let us be a co-worker with them. Then take a deep interest in your child's homework. Read with him frequently. Kailangan everyday, tatanungin natin kung may assignment. Okay? Minsan, syempre, pag nagtanong, hindi naman natin alam. Pero at least nagtanong tayo. No? Iba pa rin kasi yung dating na may pakialam tayo dun sa nangyayari sa anak natin. Kaysa yung totally hindi natin tinanong, wala tayong pakialam. Okay? And control what your child browses or plays on the internet and how much he spends time on it. Napakahalaga nito kasi internet is a very powerful thing, no, na kung hindi natin to na check, we do not know kung saan napupunta yung mga anak natin. It might break our children's innocence. Okay, and it is also important that we regulate the use of internet, no, sa among these teenagers. Kasi it can heavily impact, no, yung kanilang oras, maaaring matuon ng kasi very addicting yan eh, no.
maaaring mahati yung oras nila sa pag-aaral. And it's not a good thing. And also, watch your child's eating habits. Napaka-importante nito na yung ibinibigay natin pagkain sa kanila ay nutritious. Kasi, syempre, ninonourish natin yung utak nila. And they would be using their mind, no, their brain for um, everyday, no? Gagamitin nila yan. Kailangan nila ng mabigat, no, na meal, no, na nutritious para mas makapag-isip sila smartly and intelligently. Junk food can have adverse effects on his ability to concentrate. So take note of that. Ano ba yung mga snacks na binibigay natin sa kanila? Okay? And yeah, kapag nag-aaral sila, you make sure that they have snacks ready or it's readily available, no? Yung madali lang nilang makuha, no? Mag-ready ka na diyan sa kitchen or mag-stock up ka na para anytime lang magutom si anak, pwede siyang kumain. Okay? Make sure your child has sufficient sleep also. Nako, lalo na itong mga kabataan natin sa ngayon, ang hilig magpuyat. Minsan ako nga magigising ako ng 3:00, gising pa yung anak ko, no, nagfi-Facebook pa, no, kung sino-sino pang kausap. Minsan talagang, mahirap na bagay ito na makontrol eh. Pero, siguro ngayon, okay lang yan. Pero sa pasukan na, medyo, stricto na tayo dyan. Kasi a tired student cannot learn well. No? If our children are tired, they do not learn well. Baka matulog lang yan habang nag-online teaching si teacher or habang may offline activity. Instead na ginawa niya, natulog siya. Okay? And try to help your child choose wholesome friends. That's important. Be your child's best friend. He needs all the mature friends he can get. So, you know, yung pagiging naroroon mo lang, no, these are small steps, no, to becoming his or her best friend. And how can we show our support to our students or to our kids? Let us show initiative, no? Tayo na yung manguna, no? Tanungin na natin, kumusta anak, yung pag-aaral. Hindi yung hinihintay natin silang lumapit sa atin at mag-report sa atin. Okay? Then keep your child focused on the goal of education. Let your child learn through adversity. Minsan talagang mahihirapan yan. Baka iiyak pa yan. Baka hindi siya sanay sa bagong curriculum na to na ang dami palang activities, ay ang dami palang ganito, ganyan. Sometimes we let them go through this paghihirap, stress, no? Wag tayo masyadong yung parang tayo na lahat ng gumawa. Di sana tayo na yung nag-enroll. Okay? Hayaan nyo lang kasi natututo sila, no, na ma-overcome yung mga para tong pagsubok no. And once na natatapos nila ang isang task, no, actually iba yung impact nun sa kanila eh. It makes them feel confident. Mas gusto pa nila na gusto ko pa ng isa kasi they feel they are already smarter and wiser and uh, more skillful this time. Okay, so yaan nyo lang sila, no? It makes them stronger. It makes them even more wiser. Okay? And be reasonable. Ito napakahalaga nito. Be reasonable and realistic with your expectations. May mga parents kasi na they're expecting too much from their children. Hindi lang basta honor. Gusto nila top 1. Buti na lang sa curriculum natin ngayon, wala na yung mga ranking. Wala na po yung top 1, top 2, top 3. Wala nang ganon. As long as you're able to reach a certain grade, no, may particular may honor, no, na particular honor tayo na susundin. And ang magiging kalaban na lang nila dito yung sarili nila. No, hindi na nila magiging kakompetensya yung mga classmates nila. Hindi na ganon yung structure or yung disenyo ng ating curriculum. Kaya tayong mga magulang, be reasonable. Kung hindi talaga kaya ni student na mag-highest honor,
hanggang honor lang talaga yung kaya niya, no? Wag nating ipi-pressure. Marami akong na-encounter na ganito, no? Actually, ang taas na ng grade, yung performance ng bata is more than enough na talaga. Pero para sa magulang, parang hindi pa rin, no? And nakakalungkot lang, no? Kasi despite na nagta-top 1 yung bata, hindi siya masaya. No, ayaw natin na gano'n ang maging feeling ng anak natin. We just want them to enjoy. Sabi nga nung aking anak, "Mommy, basta nag-e-enjoy ako, ah, dapat enjoy ka rin, no? Happy ka na rin." And then, okay lang yun sa akin. I'm fine with that. And nagugulat nga ako, she is still a consistent honor student, no? Di tulad ko noon, medyo, ano ako noon unreasonable ako noon Pero, nape-pressure siya. Pero, later on, I realized na hindi pala tama yun, no? And I just let her enjoy her study. And nagugulat lang talaga ako, ang dami-dami niyang na mga panibagong skills na natututunan. So, you let your students enjoy lang, maging realistic tayo sa expectations natin sa kanila. And, okay, so let me just wrap up this discussion, this webinar with a very good text from the Bible. Actually, God Himself told the ancient parents, no, yung mga Israelites noon, how to teach His words, no, to their children. Kasi noon ang education, nag-start yan sa mga laws, no, and commandments na binigay ng Diyos sa Israel, sa Israelites. And ito yung kanyang sinabi. Teach them to your children, speaking about them when you sit in your house, and when you walk on the road, and when you lie down, and when you get up. That's according to Deuteronomy chapter 11 verse 19. Anong matututunan natin dito? That God Himself, no, showed us that education actually starts from home. Mga magulang, ang unang-unang magbibigay ng edukasyon sa kanilang mga anak. Another lesson that we can learn from this text, that we should give time for our kids. It doesn't matter how busy we are. Ang sabi, kailan tayo magtuturo sa kanila? When we sit in our house, when we walk on the road, when you lie down, when you get up. Ibig sabihin, lagi tayo may panahon for our children, for our kids. 'Di ba, napakagandang pagtuturo 'yan. And God Himself was the one, no, who told us about it. Sabi nga, that children are the precious gift from God. Mga pahiram sila sa atin. So, syempre, so the way we take care of them is something that we are accountable to God at the end of the day. So I just hope that this webinar somehow help you, our dear parents, to understand our role, our homework. Once again, thank you. I would like to thank you all for this, for making it this far. Thank you for taking the time off from your household chores, from your work, to listen to this webinar, for being a supportive parent at this moment. I'm sure your kids are happy. Ingat po tayong lahat. Please stay safe and magandang aura po sa inyong lahat.